dangal sa mga kasama kong guro, mga magulang, mga mag-aaral, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ipapakilala ko sa inyo ang ating pangunahing tagapagsalita o yung tinatawag nating panauhing pandangal. Siya po ay nagmula sa 5th Street, Malainan, Bago, Naik, Cavite. Malayo? Malapit. Ano? Okay. Siya po ay anak ni na Ariel D. Masusi at Sinaida Masusi. Siya po ay second of 4 children or pangalawa sa 4 na magkakapatid. Tingnan naman natin ang kanyang natapos na pinag-aralan. Siya po ay graduate sa Malainan, Bago Elementary School. So kung nasaan kayo, doon din siya nag-graduate noong taong 2010. Para sa kanyang mga nakamit, noong siya ay grade 1, nakamit niya ang pinakamataas na karangalan na ibinibigay sa mga grade 1. Okay. Noon naman siya ay nag-grade 2 at grade 3, nakamit naman niya yung pangalawa sa pinakamataas na karangalan. At noong grade 4, grade 5, as well as grade 6, nakamit naman niya ang second honorable mention. Gusto niyong maging katulad niya? Oho. Now, noon naman siya ay nag-high school. Nag-aral po siya sa Bukal National High School. Graduated in 2014. Siya po ay kasali sa Special Science Curriculum. Doon po sa kanyang high school, first year high school, nakamit din niya ang pinakamataas na karangalan sa Section A2. At noon naman siya ay nag-second year high school, nakamit naman niya ang pinakamataas na karangalan sa Section A2. Pinakamataas, ha? Noon naman siya ay third year high school, kasali siya sa top 14. And he was accelerated to Star Section A1. Noon naman siya 4th year high school, kasama naman siya sa top 12, and he was accelerated to Star Section A1. Mataas na karangalan. Noon naman siya ay nagkukolehiyo siya sa Polytechnic University of the Philippines. Kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Electrical Engineering and graduated in 2020. Mula first year hanggang 4th year college niya, siya ay consistent president and dean's lister. Nakapasa siya sa board exam for RME or Registered Master Electrician Batch 2020. Si Sir ay isang dedicated electrical engineer and an active government official in Malainan, Bago, Naik, Cavite. His leadership and commitment to both his profession and community have earned him recognition throughout his academic and professional journey. He was consistently excelled in his educational pursuits, earning honors and distinctions from elementary through college. In addition to his engineering career, he has made significant contribution to his community as the appointed SK Secretary, where he was promoted youth involvement and leadership. Mr. natin, ayan sa likod, continues to serve his community through both governance and professional excellence. Mga kaibigan, mga kakilala, mga guro, mga magulang, mga mag-aaral, atin pong pasalubungan ng masigabong palakpakan ang ating pangunahing pandangal, ang ating Registered Master Electrician, Mr. Justin A. Masusi. Maaari na po tayo magsiupo.
Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Bago po ako magsimula, nais kong unang magbigay ng taos-pusong pagbati sa lahat ng naririto ngayon. Una sa lahat, isang mainit na pagbati sa ating butihing taga-Masid, Pampurok, Dr. Alicia P. Francisco, sa ating masipag at mahal na punong guro ng Malainin Bago Integrated School, Dr. Rosemary R. Peredo, sa lahat po ng mga guro, head teacher, mga admin, mga kasapi ng local school board, at sa ating mga katuwang sa kalinisan at kaayusan ng paaralan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at serbisyo. Ngayon naman po ay nais kong batiin ng buong puso ang ating mga magsisipagtapos ng elementarya ngayong taon. Congratulations, graduates! Isang masikapong palakpakan po. Hello, graduates! Kamusta kayo? Yan. Natatandaan ko nung ako ay nasa parehong yugto ng buhay bata. Ngayon, puno ng pangarap at excited ng sumabak sa panibagong kabanata. Ganyan na ganyan din ang ngiti at pananabik na nakikita ko sa inyo ngayon. Pero syempre, hindi natin mararating ang araw na iyon kung wala ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa atin. Kaya naman, pwede bang palakpakan ninyo ang inyong mga magulang, mga lolo at lola, tito at tita, ate at kuya. Lahat ng kasama ninyo sa buhay, yung nagsisilbing ilaw at gabay sa inyong paglalakbay sa pag-aaral. Ngayon naman, isang masigabong palakpakan po sa ating mga guro na hindi lamang nagtuturo, kundi umalalay, umintindi at umunawa para silang pangalawang magulang na naging bahagi ng inyong kwento ng tagumpay. At higit sa lahat, palakpakan naman ninyo ang inyong mga sarili. Kayo ang dahilan kung bakit kayo naririto ngayon. Kung hindi kayo nagsikap at nagsipag, hindi magiging posible. Hindi ito magiging posible. At hindi kayo magsipag at nagsikap, wala kayo ngayon dito ngayon. Bagaman ang okasyon ngayon ay graduation o sa Tagalog ay pagtatapos, ay hindi natatapos ang inyong kaharapin bilang mag-aaral. Sa halip, ito ang magiging simula ng bagong kabanata ng inyong buhay. This is not the end, but the beginning of a new chapter in your life. At ngayon pa lang, nais kong ipagpauna sa inyong lahat na mahaba-haba pa at marami pa ang inyong kaharapin at lalakbayin. Oo, mahirap, ngunit ang nasisigurado ko ay magiging masaya kayo. Medyo kinakabahan ba? Meron bang kinakabahan? Sino naman dito ang excited? Taas ang kamay. Yan. Lahat ba excited na? At dahil excited na ang lahat, excited na rin akong ibahagi sa inyo ang aking istorya. Ako po ay isang simpleng tao. Lumaki ako sa isang pook na puno ng hamon, ngunit puno rin ng mga aral na nahubog sa aking pagkatao. Likas po sa aking pamilya ang magtulungan. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan kong pahalagahan ang edukasyon bilang susi sa isang mas magandang bukas. Sa dulo ng aking mensahe, mayroon lamang akong 5 bagay na nais kong maibaon sa inyo hanggang sa inyong paglaki. Unang-una, mangarap ka. O sa English, dream. Naniniwala ako na lahat kayo dito ay mayroong mga pangarap. Tama ba? Parang wala naman po. Lahat ba ay mayroong pangarap? Yan. Pero meron akong gusto. Meron ba ditong gustong maging doktor? Gustong maging engineer? Maging guro? Maging pulis? Maging artista? At meron namang gustong yumaman o magkaroon ng malaking bahay at magandang sasakyan. Sino ang gusto? Okay lang yan.
lahat ng iyong mga pangarap ay lagi ninyong ilagay sa inyong mga puso. At sa aking mga magulang, natutunan kong pahalagahan ang edukasyon bilang isang susi sa mas magandang bukas. Bilang isang batang lumaki sa isang simpleng pamilya na pinaranas sa amin ang hirap ng buhay. Hindi ko naranasan ang mga marangyang pamumuhay. Subalit naranasan ko ang mga sakripisyo ng aking mga magulang upang kami makapag-aral. Natutunan ko kung paano magpulot ng kuhol o snail, sumama upang magbantay ng mga ani, mag-alaga ng mga hayop o bakahan, magtanim ng palay, at lahat ng ito ay para lang matiyak na kami makapagtapos ng magpag-aaral. Hindi ko malilimutan ang mga panahong naghihirap kami para lang sa paghahanap ng baon pang araw-araw. Minsan wala pa kaming baon, ngunit malapit lang naman kami sa paaralan. Kaya kahit walang kaming pera, nagsusumikap pa rin kaming mag-aral. At kahit na ang mga pagkakataon ay tila mahirap, ang mga pangarap namin ay patuloy na nagsisilbing gabay sa aming pagpapaandar sa buhay. Noong ako'y nasa elementarya, tinanong kami ng aming advisor kung ano raw ang aming mga pangarap. Noong panahon iyon, ang pangarap ko ay maging isang doktor. Hindi ko alam kung ito ba ay doktor sa tao o doktor sa hayop. Dahil ang nais ko lang ay makatulong sa mahihirap. Tulad ng mga magulang ko, naging honor student rin po ako at sumali sa mga extracurricular activities. Ngunit nang ako naman po ay pumasok sa high school, nag-aral naman po ako sa Bupal National High School at natutunan ko na mas mahirap pala ang mga susunod na hakbang. Nakapasa ako sa entrance exam para makapasok sa special curriculum na naman kanina. At simula po ay nag-aral po ako ng mga advanced subjects. So, sa kabila ng hirap at hamon, naging consistent honor student rin po ako sa high school. At active rin sa mga extracurriculars. Ngunit natutunan ko rin po na hindi lahat ng pangarap ay makakamtan sa isang iglap. Ang bawat tagumpay po ay may kasamang sakripisyo. Hindi ko po binitawan ang pangarap na makakarating sa mas mataas na edukasyon. Sa huli, napili kong mag-aral sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas at ang napili kong kurso ay Bachelor of Science in Electrical Engineering, na kahit hindi ko pa po tiyak kung ito ang tamang landas para sa akin. Isang malaking pagsubok ang aking hinarap. Ngunit sa tulong ng aking mga magulang, na kaya ko pong magtapos at makapasa sa board exam. At sa kabila ng mga pagsubok, natutunan kong hindi hadlang ang mga pagkatalo o pagkabigo. Bagkus ito ay mga hakbang lamang patungo sa mas mataas na tagumpay. Pangalawa, do not be afraid o huwag kayong matakot. Saan po matatakot? Huwag kayong matakot kay mami o kay daddy pag pinapalo kayo. Huwag kayong matatakot kay teacher. Saan po ba tayo hindi takot? Huwag kayong matakot na magkamali at sumubok. Do not be afraid to take risks. And do not be afraid to make mistakes. Opo, tama po ang narinig ninyo. Huwag po kayong matakot na magkamali dahil sa buhay, dalawang bagay lamang po iyan. Mananalo ka o matututo. Hindi po yung mananalo o matatalo. Dahil lang sa nagkakamali ka. Ibig sabihin, meron kang natutunan at maaari kang sumubok ulit. Sabi nga sa kasabihan, try and try until you succeed. Pangatlo, eto gusto nyo. Pangatlo, mag-enjoy. Mag-enjoy kayo. Always remember to enjoy your journey. Alam ko na mas challenging ang susunod ninyong kakaharapin bilang mag-aaral, pero mag-enjoy pa rin kayo. Bakit po kailangan mag-enjoy? Dahil pag nag-enjoy ka, masaya ka. At pag masaya ka, mas madami ang blessings.
Alam po ninyo, meron akong narinig na kwento sa isang successful na mag-asawa. Tinanong sila, ano po ba ang sikreto ninyo? Sabi nila, basta daw laging silang masaya. Di ba kapag masaya tayo, ang labi natin nakaganito? Tama ba? Tama ba yung labi natin ay nakaganito pag namasaya tayo? Kaya daw kapag nagpaulan daw si Lord ng blessings, ay masasalo ito. Eh paano kapag malungkot tayo, yung labi natin? Nakaganon. Pag nagpaulan daw ng blessing si Lord, ay dudulas daw ito. Medyo nakakatawa man, ngunit may takot dahil kapag masaya ka, na ginagawa ang isang bagay kahit na mahirap, ay hindi ka sumusuko. To our incoming high school students, some of you might stay here. Some of you might explore different schools, and you probably will meet new people and have new environment. And that's okay. You will adapt and you will enjoy. You are entering bigger environment. Yung ating mga grade 6 students, upcoming high school students. Ngayon, unti-unti na kayong nagiging independent. And you are very soon entering teenage years. Meron na ba ditong 12 years old? Yan. So next year, 13 years old na kayo. Teenager na kayo. And not all the time, your parents will be beside you. Kaya lagi niyong tandaan, opo, mag-enjoy dapat. Pero, be careful who you bond with. Piliin ninyo kung sino ang sasamahan ninyo. Sabi ni Jim Rohn, isa sa pinakamagaling na motivational speaker, sabi niya, you're the average of the 5 people spend the most time with. Ibig sabihin, kung sino yung palagi mong sinasamahan, malamang yung ugali nila ay kagaya mo rin. Kung masisipag ang mga sinasamahan mo, for sure, mahahawakan ka rin ng kasipagan nila. Tama? Opo, tama yan. Paano naman kung ang sinasamahan mo ay tamad? Tamad gumawa ng assignment, o kaya palaging absent o late? Naku, malamang mataas ang posibilidad na maging ganun ka rin. Kaya kung gusto ninyong gumaling o maging matalino o maging masipag, saan kayo sasama? Sa mga matatalino, sa mga masisipag, at sa mga magagaling. Tama? Ngayon, balik tayo sa ating kwento. Una, sabi ko, dream, mangarap ka. Pangalawa, do not be afraid. Huwag kayong matakot na magkamali. Pangatlo, enjoy. Kahit na alam ko nung taong 2020, akala ko ay makakamarcha ako with flying colors, suot-suot ang itim na toga. Ngunit ito ay hindi natuloy dahil sa face-to-face na graduation rites nung pandemic. Kung kaya't ito ay naging online graduation na lang. Noong una malungkot kasi hindi ako makapagmarcha kasama ang aking mga magulang. Pero nung nagtagal ay naging okay na rin at naging masaya dahil alam ko na nakatapos na ako sa pinakahuhuli kong taon sa pag-aaral. At laking kaginhawaan ang naibigay ko sa aking magulang dahil makakatulong na ako sa kanila. Makakahanap na agad ako ng trabaho at napakasaya ko kasi ang bilis ko agad na makahanap ng trabaho sa aking ina-applyan. Naging isang quality engineer ako sa pinapasukan kong trabaho at hinasa ako ng aking senior supervisor sa loob ng 5 buwan. Hindi ko akalain na ako'y na-accelerate agad bilang assistant supervisor, quality engineer sa DKP sa EMSA, kung alam niyo yun. Ito ay sister company ng Schneider Electric, isang sustainable development na company sa buong mundo. Ngunit ang buhay po ay hindi palaging makulay.
Nang magkasakit po ang aking ina, nagkaroon siya ng stage 3B cancer sa breast. Ang aking buhay, ang mga plano, ay nakatutok lang sa kanyang pangangailangan. Sabi ko noon, Lord, bakit po kaya ganito? Bakit po dumating agad ang pagsubok? Ang tagal ko na pong hinihintay ito. Sinisikap kong makatapos, makahanap ng trabaho. Pero ganito yung nangyari, kaya po nagdasal ako. At iyon ang pang-apat. Magdasal ka sa lahat ng pagkakataon. Nanalangin ako na sana ay okay lang ang aking nanay. Mawala ang kanyang nararamdaman na sakit. Pinili kong mag-resign at aalagaan siya. Naghanap ako ng paraan upang magpatuloy at matulungan ang aking pamilya. Habang sinasamahan ang aking nanay sa ospital upang magpagamot, naging online freelancer din po ako. At pagkatapos ay pumasok naman ako sa mundo ng public service. Lumaban bilang barangay kagawad. Sa awa ng Diyos, ang aking nanay ay cancer-free na at hindi ko rin po inaasahan na sa kabila ng lahat ng hamon ay nakapasok po ko bilang top 2 kagawad dito sa barangay Malaineng Bago. Ako po ang in charge ngayon sa Health and Sanitation and Environmental Protection. Ang bawat hakbang na ito ay nagpapakita ng isang bagay. Ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Nung ako po ay naging aktibo na sa public service, natutunan ko na hindi lamang sarili ang dapat pagtuunan ng pansin. Kailangan natin ang bawat isa, ang komunidad at ang ating mga pamilya upang maging matagumpay sa ating mga layunin. Sa bawat sakripisyo, ang pagkakaisa ay nakikita natin sa simpleng bagay. Kaya't nais kong maging halimbawa sa mga kabataan ngayon, especially sa mga batang magsisipag tapos ngayon, na tayo ay may kakayahan at tungkulin na magsikap, magtagumpay, at magbigay ng kontribusyon para sa ikabubuti ng ating bayan. Ang bagong Pilipinas na ating pangarap ay hindi makakamtan ng mag-isa. Ngunit pagkakaisa at pagtutulungan, makakamit natin ito. Ang bawat hakbang natin, maliit man o malaki, ay may epekto sa ating lipunan. Sa bawat sakripisyo ng magulang, sa bawat pangarap ng mga batang ito, at sa bawat gawa ng komunidad, tayo'y magiging katuwang sa pagtaguyod ng isang bagong Pilipinas. Sa mga batang magsisipagtapos, nais ko pong iparating na ang inyong mga pangarap ay may kahulugan. Ang inyong mga pagsusumikap ay hindi mawawala. Ang henerasyon ng pagkakaisa ay nasa inyong mga kamay. Kaya magpatuloy kayo sa pagiging matatag at magsikap para sa inyong kinabukasan at para sa ating bayan. Sa huli, ang edukasyon at ang pagkakaisa ang susi sa ating tagumpay. Sama-sama tayo sa bawat hakbang, tunguhin natin ang bagong Pilipinas. Noong nag-chat sa akin si Ma'am Bidalio, hindi ko ito napansin dahil nasa message request pala ang message niya. Ang sabi niya ay kung pwede daw akong maging guest speaker sa graduation na to. Dahil hindi ko nga nabasa, kinabukasan ng umaga ay pumunta siya sa aming bahay upang banggitin na inimbitahan ako bilang maging guest speaker sa graduation. Hindi po ako nagdalawang isip at umuupo agad ako. Sabi ko sa kanya, sure po, isang malaking karangalan po para sa akin ang maging bahagi at makapag-contribute sa mga future na batang ito. At ang panglima, last na po ito, panglima, pay it forward. Ibig sabihin, gumawa ka ng maganda at mabuting bagay sa iba. Una nga, mangarap ka. Pangalawa, huwag kang matakot at huwag kang matakot magkamali. Pangatlo, huwag mong kalimutang mag-enjoy. Pang-apat, magdasal ka.
At panglima, pay it forward. Gumawa ka ng kabutihan para sa kapwa mo. Kayo, how can you pay it forward? Lagi man natin itong naririnig, pero sabi ni Dr. Jose Rizal ng ating pambansang bayani, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At mas madaling tumulong at may kakayahan tayo. Paano tayo magiging pag-asa ng bayan kung matigas ang ulo natin? O kaya pasaway man, o hindi nakikinig sa teacher, o kay mami, o kay daddy. Kaya kailangan po, galingan natin. Dahil mas madaling tumulong kung meron tayong kakayahan na pagandahin ang inyong life story. Upang paglaki ninyo, ay pwede nyo na itong maibahagi sa iba. At ako po na nandito ngayon sa inyong harapan at nagbabahagi. This is how I am praying it forward. God gave me this wonderful journey and story. Hindi para itago lang, kung para maibahagi sa mga kagaya ninyo. At naniniwala po ako that God gave me a greater purpose and put me all through the challenges. He puts me through to be able to inspire at ipakita na ang Diyos natin ay walang hindi kayang gawin. Na kahit gustuhin mo, pangarapin ay posible. Basta magsipag, magtiyaga, huwag kang susuko at magtiwala sa Diyos. Sa totoo lang po, isa sa pangarap kong maging motivational speaker at yung pag-imbita sa atin ni Ma'am Vidario. Naniniwala po ako na ito ay isang hakbang papalapit sa pangarap ko na iyon. Sa katunayan po, ito ang first time na naanyayahan po ako bilang maging guest speaker sa isang malaking pagdiriwang. Hindi ba sa pagdiriwang, ito po ay isang graduation. Kinakabahan ba ako? Opo. Hindi po ako nagsisinungaling. Pero pinalitan ko po ito ng excitement kagaya nung itinuro ko sa inyo. At hindi po ako natakot na sumuko. Kaya po maraming salamat po sa MBIS faculty and kay Ma'am Vidario po for this opportunity. Mga bata, mga magulang, mga guro. Ang tema natin ng ating pagtatapos ay henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. At totoo ito. Kayo ang pag-asa ng bayan. Kayo ang henerasyong magdadala sa ating patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Kaya habang maaga pa, sanayin ninyo ang inyong sarili sa pangarap, tapang, saya, pananampalataya at pagtulong sa kapwa. So graduates, excited na ba ang lahat? Ayan. Bago ko magtapos, can you do me one last favor sa mga batang magsisipagtapos? Pwede po ba kayo na tumayo? Tapos harap kayo sa inyong mga katabi. Sabihin ninyo, ang galing-galing mo. Isa pa. O sa kabila naman. Harap kayo sa kabila. Sabihin nyo, ang galing-galing nyo. Yan. Ngayon naman, can you show your right hands at ilagay sa kaliwang balikat? Tapikin ang inyong sarili at sabihin ninyo, good job. Ang galing-galing mo. Isa pa, louder. Yan. Pwede na po tayong magsiupo. Parang narinig ko yata. Kaya mga mag-aaral, tandaan ninyo, ang inyong pangarap at mga pagsusumikap ay may kahulugan. Ang henerasyon ng pagkakaisa ay narito na sa inyong mga kamay. Huwag kayong matakot, mangarap, mag-enjoy, magdasal, at magtulungan upang makamit ang ating pangarap na bagong Pilipinas. Muli, sa batch 2025, maligayang pagtatapos sa inyong lahat
Mabuhay ang henerasyon ng pagkakaisa. Mabuhay ang kabataang Pilipino. Maraming salamat at magandang hapon po.